pangatlo, fill the rooms with knowledge and stability. So, naitayo na natin ang bahay through wisdom. Napatibay na ang pundasyon through understanding. Nandiyan na yung mga bakal. Ngayon, pumasok naman tayo sa loob. Alam nyo, pwedeng matibay ang bahay, pero kung walang laman, ang tawag doon ay warehouse. Hindi yan bahay. O kaya haunted house. Nakakatakot, di ba? Ang bahay, para maging tahanan o home, kailangan itong lagyan ng laman. Tingnan natin ang verse 4 ng Proverbs 24. Napupuno ang mga silid sa pamamagitan ng kaalaman ng lahat ng mahalaga at kaaya-ayang kayamanan. Ang Hebrew word para sa kaalaman dito ay da'at. Ito ay mas malalim sa pagiging aware mo lang sa isang kaalaman, kundi ito ay picture ng isang karanasan. Ang da'at implies relationship and experiential knowledge. Gaya ng sabi sa Genesis 4:1, at nakilala ng lalaki si Eva na kanyang asawa at siya'y naglihi at ipinanganak si Cain. Ang ibig sabihin ng nakilala ay naging intimate si Adam at Eve. Kaya kapag sinabi ng Bible na punuin mo ang mga silid sa pamamagitan ng kaalaman, ang ibig sabihin, punuin mo ng intimacy at pagkakakilala sa Diyos ang sarili mo at ang bawat miyembro ng iyong pamilya. Ito yung interior design ng pamilya. Isipin mo ito. Pwede kang magkaroon ng bahay na parang museum. Bawal galawin ng display, ang ganda tignan, pero ang lamig ng pakiramdam. Parang Wi-Fi dead zone. Walang connection. Pwedeng meron kang mamahaling painting, sofa, aircon, pero pag uwi mo, walang sumasalubong sa'yo. Kuya Mike, parang huli na ang lahat para sa akin. Wasak na ang pamilya ko. Ang dami kong maling desisyon noon. Hindi ako nag-build ng wisdom. Pwede ko pa bang punuin ang aming pamilya ng kaalaman ng kayamanan ng Diyos? Yes. Hindi mo na mababago ang nakaraan, pero pwede mong baguhin ang future. Ano ibig ko sabihin? May isang kwento mula sa isang missionary. Habang nagtatravel siya pauwi, galing sa mission field, naimbitahan siya mag-dinner sa bahay ng isang young couple na may dalawang maliliit na anak. Noong oras na para patulugin ng mga bata, tinanong nila yung missionary, gusto niyo po bang sumama sa kwarto? Sa kwarto ng mga bata. At sumama naman siya. At nakita niya ang napakagandang eksena. Isang pamilyang nakaluhod, tinuturuan ng mga bata na tumawag sa Diyos. Sila ay nananalangin. Ito ay picture ng isang tahanan o pamilya na may kaalaman ng Diyos o pamilya na nararanasan at intimate sila sa Diyos. Pagbalik nila sa living room, naghain ng kape ang misis. Medyo nahihiya silang magtanong, Pastor, mukha ba kaming bata pa para maging magulang? Sabi ng missionary, nako, lahat naman ng new parents mukhang bata sa paningin ko. And doon nag-open up ang mag-asawa. Kinuwento nila kung paano kumilos ang Diyos sa buhay nila. Sabi nila, Pastor, nung mas bata pa kami at hindi pa kasal, nabuntis na ako. Akala ng marami ay wala na kaming pag-asa. Hinusgahan kami ng marami. Marami nagsabi, wala na, sira na ang buhay ng mga yan. Pero alam nyo, sa tulong ng Christian families, sa tulong ng church na nagbigay ng trabaho doon sa lalaki para makatapos ng pag-aaral, ay nagpasya silang itayo ang kanilang pamilya sa Panginoong Yesus. Kahit pa nagkamali sila in the past, matapos ang 2 years, nagkaanak ulit sila. At yun ang nakita ng missionary. 4 years matapos silang ikasal, nakita ng missionary ang isang tahanan na puno ng pagmamahal at pananampalataya. Isang tahanan na punong-puno ng wisdom. Anong point? We all make mistakes. We all have sin. Baka broken marriage, baka addiction, baka napabayaan mo mga anak mo noon. But God can make something beautiful out of our lives if we let Him. Kaya niyang i-remodel ang buhay mo kung iaalaw mo lang siya. So, paano tayo magsisimula ngayon? Simple lang. Fill the rooms intentionally. Fill the kitchen with conversation. Bawal ang cellphone sa hapagkainan. Kami sa aming tahanan kapag kumakain, bawal ang cellphone. Simulan nyo mag-usap at magtanungan. Halimbawa, tanungin mo yung anak mo, paano mo nakita ang pagkilos ng Diyos sa iyong araw ngayon? Tanungin mo ang bawat isang kasama mo sa hapagkainan. Pangalawa, fill the bedroom with prayer. Kaya na sabi ni Spurgeon, a home without prayer is like a house without a roof.
Kaibigan, manalangin kayong mag-asawa. Kami, kasama ng aming mga anak, ay bago kami matulog ay ginagamit namin itong pagkakataon upang makapag-devotion at manalangin. Fill the atmosphere with worship. Hayaan mo na ang iyong tahanan ay maringgan ang pagpupuri mo sa Diyos. Kayong lahat, hindi lang sa simbahan. Kaibigan, maaaring nagtatanong ka, Kuya Mike, paano ako magbibuild ng pamilya? Ako mismo, pakiramdam ko, walang nagmamahal sa akin. I feel alone. Kaibigan, baka naghahanap ka ng sense of belonging na hindi maibibigay ng tao. Gusto kong ikwento sa iyo isang story na shinare ng author na si Keith Miller. Tungkol ito sa isang babae sa group niya na nagbahagi ng kanyang childhood trauma. Sabi ng babae, nung maliit pa ako, namatay na ang parents ko. At napunta ako sa isang ampunan. Hindi ako magandang bata at parang walang may gusto sa akin. Pero bata pa lang ako, ang dasal ko sa araw at gabi ay magkaroon ako ng pamilya. I long to be adopted. Kaso sa sobrang desire niya magkaroon ng parents, every time may darating para kilalanin siya, sumusobra naman siya sa pagpapa-impress sa mga nag-aampon. Kaya hindi siya kinukuha. Hanggang sa isang araw, sinabi ng head ng orphanage, may pamilyang darating para iuwi ka. Naku, sobrang saya niya. Tumalon siya sa tuwa, umiyak siya sa saya. Kahit sinabihan siya na, on trial lang yan ha. Hindi siya na-disappoint. Naniniwala siya na ito na yon, forever na to. So, sumama siya sa pamilya, naging masaya siya, pumasok sa school, life began to open up. Pero after a few months, one day, umuwi siya galing sa school, excited pumasok sa pinto. Pagbukas niya, walang tao. Tahimik ang bahay. At sa gitna ng hallway, nakita niya ang luma at sira-sira niyang maleta. At sa ibabaw no, nakapatong ang maliit niyang coat. As she stood there, bigla niya na-realize ang ibig sabihin nun. Hindi na siya bahagi ng pamilya na yon. Binalik na siya. Nung kinukwento niya yon, halos lahat ng nakikinig sa kanya umiiyak. Sabi ng babae, nangyari yan sa akin hindi lang isang beses, 7 beses bago ako mag 13 years old. 7 times rejected ako. 7 times binalik ang maleta. 7 times na pinaalis. Pero dahil sa mga karanasang yon, doon ko nakilala ang Diyos. At doon ko natagpuan ang totoong hinahanap ng puso ko na hindi maibigay ng mga earthly parents. Doon ko naramdaman na ako ay naging kabilang sa isang pamilya na hindi na mawawala magpakailanman. Kaibigan, baka meron kang rejection sa puso mo. Baka pakiramdam mo sa dinami-dami ng pagkakamali mo, nireject ka na ng mundo. Baka iniisip mo, wala nang nagmamahal sa'yo. Kaibigan, iniimbitahan ka niya ngayon. Sabi niya, anak, sa akin ka. Hindi ka on trial. Hindi kita isusole. If you think no one loves you, no family, I'm here. Kaibigan, ini-invite ka ng Diyos. Ngayon, sabi ng Panginoong Yesus sa John 14:2, sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan. Wow, grabe. Ang ganda ng verse na ito. Kaibigan, gusto ng Panginoong Yesus na siya ang maging foundation ng iyong buhay. Gusto niya makasama ka dito pa lang sa lupa at doon sa langit. In fact, nagpe-prepare na siya doon sa langit para sa pagkikita nyo. Gusto ng Diyos na maging ama mo siya na iba kaysa sa iyong earthly father. Kaibigan, kung gusto mong maranasan ng pamilyang hindi ka iiwan, kung gusto mong punuin ni Lord ang buhay mo ng pagmamahal na hindi nagbabago, lumapit ka sa Kanya ngayon. Huwag mo hayaang matapos ang araw na ito na bit-bit mo pa rin ang maleta ng nakaraan. Ipahayag mo ang iyong pagsuko at pananampalataya mo sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin. Kahit nasaan ka ngayon, sabihin mo ito sa Kanya. Panginoong Yesus, inaamin ko po na ako'y makasalanan. Patawarin mo po ako. Nananampalataya po ako na ikaw ang nagbayad ng aking kasalanan sa krus. Ngayon nga'y binubuksan ko na ang aking puso. Pumasok ka at manahan sa akin. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Maraming salamat po dahil sa iyo may tahanan na ako. Simula ngayon ay tatalikdan ko ng aking kasalanan. Amen. So paano ba tayo magtatayo ng ating tahanan o pamilya na may karunungan o wisdom? Build the home with wisdom. Gamitin mo ang blueprint ng Diyos. Gawin mong sentro ng inyong pamilya ang Panginoong Yesus. Pangalawa, establish the family through understanding. Patibayin mo ang inyong relasyon sa pamamagitan ng
pagmamahal at pag-unawa na gaya ng sa Panginoong Yesus. Pangatlo, fill the rooms with knowledge and stability. Punuin ang bawat kwarto ng presensya ng Diyos. Tandaan mo na hindi pa huli ang lahat. Simulan mo at ipasailalim sa Panginoon ang lahat ng aspeto ng iyong buhay, kasama na ang iyong pamilya. Kaibigan, simulan mo tignan ng iyong tahanan o pamilya. Tignan mo ito bilang isang proyekto ng Diyos. Tatay, nanay, anak, kayo ang builders ng Diyos. Hindi magiging perfect ang pamilya natin overnight. Kahit kailan, hindi naman tayo magiging perfect. May mga araw na magkakamali tayo. May mga araw na parang guguho ulit. Pero dahil established tayo sa grace ng Panginoon, hindi tayo susuko. We will keep building. We will keep loving. We will keep filling our homes with this glory. Gawin nating tahanan ng ating mga bahay. Isang lugar na kung saan ay ino-honor ang Panginoong Yesus at dinadaluyan ng wisdom na galing sa Diyos. At gawin mong intentional ito this week. Mag-usap kayo ng iyong pamilya, pwedeng sa hapagkainan at buksan nyo ang Bible. Manalangin kayo at sabihin na, as for me and my house, we will serve the Lord. Pagpalain nawa ng Diyos ang inyong mga pamilya. God bless you all.